Hello mga kalikha! Ngayong araw ay tatalakayin ng aming grupo ang iba't ibang mga suliranin ng sistemang pang-edukasyon dito sa ating bansa. Halina't samahan kami na tuklasin natin ang mga ito. Ang ating unang suliranin ay ang kakulangan at mababang pasahod sa ating mga guro. Ang edukasyon ay pundasyon ng kaunlaran ng isang bansa at ang mga guro ang pangunahing tagapagtaguyod nito. Sa kabila ng kanilang mahalagang papel, patuloy na nararanasan ng mga guro sa Pilipinas ang kakulangan ng sapat na sahod. Maraming guro ang nahihirapang tugunan ang kanilang sariling pangangailangan at ng kanilang pamilya dahil sa mababang kita. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng kawalang motibasyon sa ilan at nagiging sanhi ng paghahanap nila ng ibang oportunidad sa labas ng pagtuturo. Bukod dito, nagiging hamon ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral dahil sa stress at pagod na dulot ng kakulangan ng suporta. Ang mababang sahod ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi isang isyu rin ng dignidad para sa mga guro. Ang pagbabago ng sistemang ito ay mahalaga upang maitaguyod ang maayos na kinabukasan ng edukasyon sa bansa. Kaya't sa vlog na to, tatalakayin natin ang mga hamon, dahilan at posibleng solusyon sa problemang ito. Ang edukasyon ay isang mahalagang pundasyon ng kaunlaran ng isang bansa at ng personal na tagumpay. Sa kabila ng kahalagaan nito, nahaharap ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas sa mga pangunahing hamon, lalo na ang kakulangan ng suporta at mababang sahod para sa mga guro. Ang mga guro bilang mga tagapagturo at gabay ng kabataan ay patuloy na nahihirapan sa kanilang mga sahod na hindi sapat para matugunan ang kanilang pangangailangan at ng kanilang pamilya. Dahil dito, dumaranas sila ng stress na nagiging sanhi ng pagbaba ng motibasyon sa pagtuturo at ng paghahanap ng ibang trabaho na nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon na kanilang binibigay. Ang sitwasyon ay lalo nagpapahirap sa mga guro dahil sa patuloy na pagtaas na gastusin sa buhay at ang kakulangan ng benepisyo. Marami sa kanila ang nahihirapan sa araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, pabahay at pagpapaaral sa kanilang mga anak. Dahil dito, napipilitan silang maghanap ng karagdagang pagkakakitaan, ngunit ito ay nagpapababa sa kanilang oras at enerhiya para magturo ng maayos. Bukod sa mga guro, ang mga estudyante rin ay apektado sa mga kakulangan ng mga guro at pasilidad sa mga paaralan. Ang kakulangan sa mga kagamitan tulad ng libro, computer, at iba pang teknolohiya ay nagiging sagabal sa kanilang pagbaba ng kalidad ng edukasyon ay isang seryosong problema na kailangan na agarang solusyon. Ang pagpapataas ng sahod ng mga guro ay isang hakbang na makakatulong upang mapabuti ang kanilang kalagayan at mas maging motibado sila sa pagtuturo. Dapat din tiyakin ng gobyerno na may sapat na mga benepisyo at suporta ang mga guro upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bukod dito, ang pagpapabuti ng mga pasilidad at kagamitan sa mga paaralan ay makakatulong upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang isang malusog na sektor ng edukasyon ay makikinabang hindi lamang ang mga guro at estudyante, kundi pati na rin ang buong bansa. Kapag ang mga guro ay nabigyan ng tamang sahod, paggalang at suporta, magiging mas epektibo sila sa pagtuturo. Gayon din, kung ang mga kabataan ay may pagkakataon na mag-aral nang walang hadlang sa gastusin, magkakaroon sila ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang mga sektor ng edukasyon ay magiging susi sa pag-abot ng tunay na kaunlaran at tagumpay ng bansa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas, ang mga guro ay patuloy na nagsisilbing pundasyon at ng kaunlaran at tagumpay ng bansa. Ang mababang sahod, kakulangan sa mga benepisyo, at mga pasilid sa mga paaralan ay nagdudulot ng mga seryosong epekto hindi lamang sa mga guro, kundi pati na rin sa kalidad ng edukasyon na tinatamo ng mga mag-aaral. Kaya't mahalaga ang agarang hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga guro sa pamamagitan ng mas mataas na sahod, dagdag na benepisyo at sapat na suporta mula sa gobyerno.
Kung ang mga guro ay mabibigyan ng tamang pagpapahalaga at mga kinakailangang resources, mas magiging matagumpay sila sa kanilang misyon na magturo at magbigay ng dekalidad na edukasyon. Sa ganitong paraan, ang sektor ng edukasyon ay magiging tunay na susi sa paghubog ng isang maunlad at mas matagumpay na bansa para sa lahat. Pangalawang suliranin ay ang mababang kakayahan na mabayaran ng edukasyon at ang patuloy na pagtaas ng matrikula. Alam nating lahat ng edukasyon ay isang mahalagang pundasyon para sa ating kinabukasan. Ngunit sa panahon ngayon, tila nagiging mas mahirap na makamit ang edukasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng matrikula. Maraming estudyante ang nag-aalala kung paano nila maipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng tumataas na halaga ng tuition fee, na tila hindi tumutugma sa kakayahan ng karamihan na magbayad. Habang tumataas ang matrikula, tila bumababa naman ang mga oportunidad para sa mga kabataang may pangarap. Kung dati sapat na ang part-time na trabaho o suporta mula sa magulang, ngayon ay hindi na ito sumasapat. Kaya naman ngayong araw, pag-usapan natin kung paano nakaaapekto ang isyong ito sa mga estudyante at kung ano mga posibleng solusyon para hindi maging hadlang ang gastos sa edukasyon sa ating mga pangarap. Tara, alamin natin. Isa sa mga pangunahing hamon na nararanasan ng mga estudyante ngayon ay kung paano hahatiin ang oras para sa trabaho at pag-aaral. Maraming estudyante ang napipilitang magtrabaho para may maipang tuition, ngunit sa dami ng oras na inilalaan sa trabaho, mas kaunti pa ang natitira sa pag-aaral. Dahil dito, naaapektuhan ang kanilang mga grado at kalusugan at sa kalaunan ay nagiging sanhi ng labis na stress at pagod. Kaya naman ngayon ay iisa-isahin natin ang mga solusyon na maaring subukan para maibsan ang ganitong kalagayan. Una, subukan natin ang mga scholarship or financial aid programs. Maraming paaralan at organisasyon ang nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga estudyanteng nangangailangan. Malaking tulong ang mga ito upang mabawasan ang gastusin sa matrikula. Pangalawa, para sa mga estudyanteng kailangan ng dagdag na kita, maghanap tayo ng mga part-time na trabaho na may flexible na oras, gaya ng online work, tutoring, o iba pang trabaho na kayang pagsabayin sa pag-aaral. Mahalaga na piliin ang mga trabahong hindi nakakaapekto sa pag-aaral upang mapanatili ang balance. At pangatlo, mag-ipon o magplano para sa mga gastusin. Kapag may maagang paghahanda at nakalaan na budget, mas makakabawas ito ng pressure. Kumbaga, kahit maliit na halaga ang naiipon, malaki na rin ang maitutulong nito sa mga darating na gastusin. Sa kabuuan, hindi na may tatanggi ang patuloy na pagtaas ng matrikula sa mga paaralan na nagiging isang malaking pagsubok para sa maraming estudyante at kanilang mga pamilya. Ang mahalagang usapin na ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero o halaga ng bayarin. Ito ay direktang nakaapekto sa bawat kabataang nangangarap ng magandang kinabukasan. Sa hirap ng buhay ngayon, maraming estudyante ang napipilitang magtrabaho upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Ngunit ang pagpupunyaging ito ay may kakibat ding sakripisyo sa kanilang oras, kalusugan at mga marka sa paaralan. Maraming beses, ang labis na pagod at stress dulot ng trabaho at pag-aaral ay nagiging dahilan ng kanilang pagkakasakit o pagbagsak sa klase. Ang tanong ngayon ay, paano tayo makakahanap ng paraan para hindi maging hadlang ang pagtaas ng matrikula sa edukasyon at mga pangarap ng mga kabataan? Isa sa mga unang hakbang na maaaring gawin ay ang paghanap ng scholarship o financial aid programs. Maraming paaralan o organisasyon at maging mga lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga estudyanteng may pangarap, ngunit kinakailangan ng sipag at tiyaga sa paghahanap at pag-apply dito. Hindi ito madaling proseso, ngunit malaking tulong ang scholarship upang mabawasan ang gastusin sa pag-aaral. Isa pang solusyon ay ang paghahanap ng mga trabaho na may flexible na oras. Sa panahon ngayon, may mga online job o remote work na maaaring pagsabayin sa pag-aaral. Halimbawa, ang pagtuturo online o pag-freelance ay nagiging patok para sa mga estudyanteng may kaalaman sa mga partikular na larangan. Sa ganitong paraan, hindi gaanong maapektuhan ang kanilang oras sa pag-aaral. Bukod dito, ang pagkakaroon ng maayos na plano sa budget at maagang pag-iipon ay mahalagang hakbang din. Kahit maliit ang maiipon, kapag ito'y tuloy-tuloy at nakalaan para sa mga gastusin, malaki ang magiging tulong nito sa oras ng pangangailangan. Sa huli, ang isyu ng mataas na matrikula ay hindi lamang isang simpleng problema ng mga estudyante, kundi isang hamon din para sa buong lipunan.
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa edukasyon at sama-samang paghahanap ng solusyon, mapapanatili natin ang kalidad at abot kayang edukasyon para sa lahat. Mahalaga na magsikap ang bawat isa, mga estudyante, magulang, guro at pamahalaan, upang ang edukasyon ay matiling isang pinto ng oportunidad at hindi maging isang hadlang sa ating mga pangarap. Pangatlo ay ang patuloy na paglaki ng mga sukat ng mga klase at ang kakulangan ng mga classroom. Sa pagdami ng populasyon ng ating bansa ay siya rin ang pagtaas ng bilang ng estudyante. Ayon sa DepEd noong taong 2022, nagkaroon ng mataas na bilang ng mga estudyante matapos ang nakaraang pandemya. Karagdagan pa rito ay marami ang mga eskwelahan na nagsara dahil sa nangyaring pandemya. Bilang resulta, hindi naging sapat ang mga eskwelahan at silid-aralan upang mapaunlakan lahat ng estudyante. Dahil dito ay nagkaroon ng kanselasyon o pagtagal ng pagbukas ng mga pasukan sa iba't ibang eskwelahan sa ating bansa. Dagdag pa rito ay ang malaking bilang ng mga eskwelahan na nagsara dahil sa pandemya. Dahil dumami ang mga nag-enroll noong online o modular pa ang klase, hindi naging sapat ang mga silid-aralan nang ibalik na ang face-to-face classes. Ang kakulangan ng mga classroom ay isang direktang resulta ng mabilis na pagdami ng populasyon ng mga estudyante, lalo na sa mga urban na lugar. Dahil dito, napipilitan ang mga paaralan na magpatupad ng double shift o magbahagi ng oras sa pag-aaral upang masilbihan ang mas maraming estudyante. May mga klase na umaabot sa 40 hanggang 50 estudyante o minsan pa'y higit pa, kung saan ang bawat estudyante ay halos walang sapat na espasyo upang makapag-focus sa kanilang mga aralin. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng distraction, pagod sa mga guro at stress sa mga estudyante. Ang masikip ng mga klase at kakulangan ng classroom ay may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon. Kapag masyadong maraming ang bilang ng estudyante sa isang silid, nagiging limitado ang oras ng mga guro upang mabigyan ng pansin ang bawat isa. Bunga nito, mas nagiging mahirap na makapagbigay ng komprehensibong paliwanag sa mga aralin at mas kumukonti ang pagkakataon para sa mga estudyante na makapagtanong o makakuha ng karagdagang gabay mula sa guro. Sa kabuuan, ang paglaki ng sukat ng klase at kakulangan ng mga silid-aralan ay nagdudulot ng mga seryosong hamon sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Narito ang ilang mga solusyon sa paglaki ng klase. Una ay ang paggamit ng online o blended learning programs. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang pisikal na presensya sa paaralan. Ang ilang klase ay maaaring i-conduct online habang ang iba naman ay face-to-face. Pangalawa naman ay ang pagdagdag ng mga guro. Nakakatulong ito sa pagbibigay ng mas tutok na atensyon sa bawat mag-aaral at pagpapabuti ng edukasyon. At ang pangatlo naman ay ang pagdagdag ng mga silid-aralan. Maglaan ng pondo ang pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga bagong classroom lalo na sa mga paaralang may napakaraming estudyante. Maaari ring makipag-ugnayan sa pribadong sektor para sa dagdag na suporta sa pagpapagawa ng pasilidad. Ang tamang sukat ng klase at sapat na classroom ay mahalaga para sa pagbuo ng isang epektibo, organisado at nakakaenganyong sistema ng edukasyon. Sa ganitong paraan ay masisiguro ang mas maayos na pagkatuto at mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa kabataang Pilipino.